Ako po muli ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Anton Ramirez Jr. At narito po tayo upang patuloy na maglingkod sa bawat interesado sa katotohanan ng salita ng Diyos. At tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ngayon ng ating pagtalakay sa New Testament Salvation. Atin pong balikan ng bahagya ang ating pong tinalakay nung nakaraan at ang atin pong tinalakay ay tungkol sa kung kailan nagsimula ang bagong tipan. So nakita po natin na hindi nagsimula ang bagong tipan sa panahon po na ito. Ito po ay panahon ng Old Testament at ayon po sa ating mga nabasa ay nagsimula lamang ang New Testament sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. So atin pong natalakay na hindi sa kanyang birth, hindi rin sa kanyang baptism, at hanggang doon sa cross o doon sa kabuuan ng earthly ministry ni Jesus Christ ay wala tayong makikita na pruweba na doon po nagsimula ang bagong tipan. Bakit mahalaga po iyon? Sapagkat ang pinag-uusapan natin ay New Testament salvation. Sa makatuwid, hanapin po natin kung kailan nagsimula ang New Testament. At mahalaga din pong matalakay po ito sapagkat kung kailan nagsimula ang New Testament, doon din po tayo magsisimula ng paghahanap kung kailan nagsimula ang New Testament Church. Sapagkat pag pinag-aralan po natin ang Biblia, ay merong church na binabanggit po dito before the cross. At hindi po iyon ang New Testament Church. Pero hindi po muna yun ang ating pag-uusapan. Tatalakayin po rin natin yan sa mga susunod. Pero ngayon po ay mag-focus tayo kung kailan nagsimula ang bagong tipan at ano ang doktrina sa kaligtasan ng bagong tipan. So makikita po natin na ito ay Old Testament at narito po ang New Testament. So mga minamahal, ang ating pag-uusapan, ang pinakasentro ng ating pag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa Gospel of the Grace of God. Bakit ito po ay mahalaga? Sapagkat ang Gospel of the Grace of God ay hindi na ipahayag o hindi po itinalakay o ibinahagi sa mga panahong ito. Sapagkat ayon sa Biblia, ito po ay hindi panahon ng biyaya. Ito po'y panahon ng law at ang panahon ng grace ay ito po, mga minamahal. Kung kaya't grace dispensation ito, at ang gospel ngayon ay gospel of the grace of God. Yun po ang ating tatalakayin. Kaya ang bahaging ito, yung bracket na to, ang parenthesis na ito, ang bahaging ito ay tinatawag po ng Biblia na dispensation of grace. Simula sa cross hanggang sa rapture. At ang kagandahan po, mga minamahal, tayo po ay kabilang sa panahong ito. Hindi pa po nagra-rapture, wala pa hong rapture. At nandito po tayo sa panahong ito. So ito po ay tinatawag na grace period. At makikita po natin, mga minamahal, ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 11, Romans chapter 11, verse 5, and 6, nais ko pong basahin ang nakasulat sa Romans chapter 11, verses 5 and 6. Ang sabi po ng Biblia, "Even so then, at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then it is no more of works, otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace, otherwise work is no more work." So nabanggit po dito na ang panahong ito ay present time. At this present time, sabi ng Bible, merong tinatawag na election of grace. So ibig sabihin po, nasa panahon tayo ng grace. At pag sinabing grace, ang kaligtasan po sa panahong ito ay tunay na tanging sa biyaya lamang. Ibig sabihin ng biyaya, regalo. Wala pong halong gawa. Kaya ang sabi sa verse 11, "And if by grace, then it is no more of works." Sabi po nyo, otherwise, grace is no more grace.
kapag meron pong halong gawa ang ating pong pag-asa sa kaligtasan o iniisip natin na ang ating paggawa ng mabuti ang siyang magliligtas sa atin, sabi po dito, hindi yon maituturing na grace. At ito pa po ang nakasulat sa Romans chapter 4, verse 16. The Bible says, "Therefore, it is of faith that it might be by grace." Sa Tagalog po, sa makatuwid, ito ay sa pananampalataya upang ito ay maging biyaya. Ibig sabihin, kung hindi po sa pamamagitan ng pananampalataya ang kaligtasan, hindi po siya maituturing na biyaya. So sa makatuwid, nasa panahon po tayo ng grace, ng biyaya o sa biyaya po ng Panginoon. At may sinasabi pa rin po sa Romans chapter 6, verse 14, ito po ang nakasulat. "For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace." So may tinutukoy ang Biblia na under the law, and ang panahong ito ay under grace. So saan po yung under the law? Ang under the law ayon sa Biblia ay ang Old Testament. Okay? At ang New Testament po ay, ito yung tinatawag na grace. Kaya hindi ho pwedeng i-mix. Lalo na kapag ang pag-usapan natin ay doktrina. May malaki pong pagkakaiba ang doktrina o katuruan o aral kung papaanong maliligtas ang tao sa panahong ito ng biyaya. Okay? So, ito rin po ay tinatawag na body of Christ or church age. Okay? So, but before ko ibigay yung mga verse, dagdagan po natin ng isa pang verse, itong nakasulat dito sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verses 1 and 2. The Bible says, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of grace of God, which is given me to you ward." So makikita po rito ang salitang dispensation of grace. Ito po yung panahon ng biyaya, dispensation of grace. Ito po naman ay dispensation of the law. Okay? So, mga minamahal, ang iba pang tawag po dito ay church age. At mababasa po natin ang mga bersikulo dito po sa Ephesians chapter 1. Nakasulat po rito, Ephesians chapter 1. Verse 20 to 23. Nakasulat po ang ganito, "Which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places." Take note po, ang pagkabanggit na when he raised him from the dead. Binuhay po ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesukristo at may naganap. Nung nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo at tumunta po siya sa langit, umupo sa kanang luklukan ng Ama, ay meron pong naganap. Ano po yun? Nakasulat sa verse 22, "And hath put all things under his feet, and he gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all and all." Kailang ginawang head of the church ang ating Panginoong Hesukristo? Ayon po dito, noong siya po ay buhayin muli ng ating Diyos Ama. So sa makatuwid, noong si Kristo po ay umakyat sa langit at umupo doon sa kanang luklukan ng Ama, ayon po sa salita ng Diyos, sa liwanag ng salita ng Diyos, siya po ay ginawang head ng church age. Si Kristo po ang head, okay, sa church age. Nagsimula po ang church dito po sa cross hanggang doon po magtatapos naman sa rapture. At ito po ang sinasabi ng Biblia sa Galatians 3:26. Ganito pa po ang sinasabi. Galatians 3:26 at hanggang 28. Ito po ang nakasulat.
For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. So naging anak daw tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Okay? At ang sabi po dito, for as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. So binautismuhan tayo kay Kristo. Yung bautismong tinutukoy po dito ay hindi po bautismo sa tubig, kundi bautismo o immersion kay Jesus Christ mismo. Kaya nung naligtas po tayo inilagay sa katawan ng Panginoon at na tinatawag na church. At ang sabi po dito, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Ibig sabihin po, wala na pong distinction, wala na pong discrimination, hindi na po mas mataas ang Hudyo, sapagkat sa Old Testament po, ang supremacy, may supremacy po ang mga Hudyo. Kahit po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, makababasa natin sa Matthew chapter 10, Matthew chapter 15, na ang mga Gentiles, pag sinabing Gentiles po, lahat ng hindi Hudyo, lahat ng hindi naaayon sa o kabilang sa lipi ni Abraham ay ang mga hintil. So, tinutukoy dito mga minamahal na nakasulat po sa salita ng Diyos na sa panahon po ng grace period ay wala na pong pagkakaiba. Meron ng equal footing ang Hudyo at saka po ang mga hintil na kagaya po natin. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang mga hintil po ay aso lang ang turing. Sa lumang tipan po, tayo pong mga hintil ay mga aso lang ang turing po sa atin. Kaya mga minamahal, mahalaga pong ating maunawaan ito. Napakalaking pribilehiyo na sa panahon ng biyaya ay hindi na tayo itinuturing na mas mababa. Ayon sa Ephesians chapter 2, mayroong middle wall of partition between the Jews and the Gentiles. Sa Matthew chapter 10, sa earthly ministry of our Lord Jesus Christ, hindi pinapayagan ng mga Hudyo na pumunta po sa daan ng mga Samaritano at sa mga hintil. Pero dahil sa cross, dahil sa blood ni Jesus Christ, meron na pong access ang mga hintil sa Diyos ng Israel. Binabanggit po sa Biblia na ang mga hintil, bagamat maraming tinatawag na Diyos, pero ayon sa Ephesians chapter 2, ang mga hentil ay walang Diyos. But praise God, sapagkat ang Diyos ng bansang Israel ay ating Diyos na rin ngayon. So mga minamahal, ngayon, kung ito po ay grace period, no? Ito po ay tinatawag na church age, sa makatuwid, ang gospel po na meron ngayon ay tinatawag na gospel of the grace of God, o tinatawag nating grace gospel. Saan po makikita ang eksaktong salita na ang gospel natin na dapat ipangaral ngayon ay ang gospel of the grace of God? Ito po ay masusumpungan natin sa Acts chapter 20 verse 24. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Nais kong ipaalala mga minamahal na ang nagsasalita dito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Nabanggit din po natin kanina na ang grace dispensation ay ibinigay po kay Apostle Paul sa Ephesians chapter 3, 1 and 2. Bakit kay Apostle Paul? Sapagkat si Apostol Pablo po ay hindi pang labing dalawang apostol. Hindi kapalit ni Judas Iscariot si Apostle Paul. Ang kapalit po ni Judas Iscariot ay walang iba kundi si Matthias. Makikita po natin ito sa Acts chapter 1. Ngunit pagdating sa Acts chapter 9, tinawag po ang Apostol Pablo specifically para sa mga Hudyo at para po sa mga Hintil. Kaya po mayroon pong kahalagahang maunawaan natin kung ano po ang ministry ni Apostle Paul.
Okay? So, bakit po natin makikita, bakit natin dapat maunawaan ang mga bagay na ito? Bagamat ito po'y grace dispensation na, pero ang malinaw na doktrina, especially ang katuruan tungkol sa kaligtasan, ay nag-umpisa lamang po sa pamamagitan ng buhay ni Apostol Paul, sapagkat sa kanya ibinigay ang mensaheng nauukol sa panahon natin ngayon. Bakit po nagkaganon? Sapagkat po sa Acts chapter 1 hanggang 8, hanggang 9, ay transition period. Kung kaya't makikita po natin na si Peter at ang 12 alagad ang nandito pa sa Acts chapter 1 hanggang Acts chapter 12. Ano po? Pero pagdating sa Acts chapter 13 hanggang Acts chapter 28, hindi na ho nakita ang 12. Si Apostol Pablo na po ang sentro ng spotlight ng Diyos. Ibig sabihin po, kaya ang pagkakabanggit niya po rito, sabi po niya, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus. So, ang Panginoong Hesus din po ang nagbigay nito kay Apostle Pablo at sabi niya, to testify the gospel of the grace of God. So, ang gospel po na dapat ituro natin ngayon ay ang ebanghelyo na itinuturo ni Apostol Pablo. May ebanghelyo po na angel ang nagdadala. Yun po ay doon sa tribulation period. May gospel din po na ang nagdadala ay ang 12 disciples. Okay? At pag-aaralan po natin yun sa susunod. Pero may gospel po na talagang nauukol lang sa panahong ito. At si Apostol Pablo po ang pinagkatiwalaan sa bagay na ito. Ayon din po sa Roma, chapter 11, ang ating apostol sa ating mga hintil at sa buong church period ay walang iba kung hindi po si Apostol Pablo. Ang daming mga verses sa 1 Timothy, sa Colossians chapter 1, makikita po natin na ang ating apostol sa panahon ng biyaya ay walang iba kung hindi si Apostol Pablo. Okay po. So mga minamahal, ito po ay tinatawag din pong Gospel of Christ. Sa Romans chapter 1 verse 16, sabi ng Bible, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Okay? Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Pag ikaw ay sumampalataya, niyakap mo ang gospel na to, sinampalataya mo ng buong buo sa iyong puso, ikaw ay maliligtas ayon sa salita ng Diyos. Hindi na nagre-require ang Diyos sa panahon ito ng mga gawa ng kautusan. Wala nang pag-aalay ng mga dugo, ng mga bisiro, ng mga tupa. Sabi ni John the Baptist, He is the Lamb. The Lord Jesus Christ is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Siya ang huling handog para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At nais kong sabihin mga minamahal sa verse 17, sabi dito, for therein is the righteousness of God. Sabi diyan, therein. Saan therein? Kung ito yung gospel, ito yung grace gospel, ang sabi po sa Romans 1:17, Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Then nag-jump tayo sa verse 17, ang sabi po doon ay sa verse 17, for therein is the righteousness. Therein. Ano ang meron sa loob ng gospel of the grace of God? Anong nasa loob? Ang nasa loob po dyan ay righteousness of God. Bakit righteousness of God? Sapagkat sa bagong tipan po, hindi na pinag-uusapan ang righteousness ng tao. Ang pinag-uusapan po ay ang righteousness o katuwiran ng Diyos. Sapagkat pagdating po dito, there is none righteous, no not one. Pero may makikita po kayo sa Old Testament na tinawag na righteous kagaya ni Noah. At napakarami pang iba. Pero sa panahon po ng dispensation ng grace, wala na pong matuwid, wala na kahit isa. Sapagkat ang pamantayan na po ng katuwiran ng Diyos ay si Kristo at ang kanyang ginawa. Hindi na yung ating magagawa according to the law, but according to the work of Christ. Now, ano po ang delikado? Kapag ang tao sa panahong ito
ay nagtiwala sa kanyang righteousness o sa sarili niyang katuwiran at hindi sa katuwiran ng Diyos. Ito po nakasulat sa Romans 10. Nakasulat po sa Romans 10. Nabanggit po natin kanina ang Romans chapter 1 verse 16 to 17. Ngayon naman po ay Romans 10 verses 1 to 4. Let me read. Ang sabi ng Biblia, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved." So si Apostol Pablo ulit ang nagsasalita. Sabi niya, nais niya at ipinapanalangin niya na ang mga Israelita po ay maligtas. Ibig sabihin, hindi ligtas ang mga Israelita. At saksi si Apostol Pablo. Bakit po? Anong dahilan? Verse 2. Romans 10 verse 2. "For I bear them record that they have a zeal of God," may sigasig sa Diyos, "but not according to knowledge." May sigasig sila sa Diyos, but not according sa knowledge. Ignorant po sila. Why? Saan sila ignorante? Verse 3, "For they being ignorant of God's righteousness." Ignorante saan sila? Sa righteousness of God. Na kung saan, yun po ang itinuturo ni Apostol Pablo. Sa gospel na tinuturo ni Apostol Pablo, ay nandun po yung righteousness of God. Ano sabi niya? "For they being ignorant of God's righteousness," kasi ignorante sila, "and going about to establish their own righteousness." So meron pong dalawang righteousness po dito. Righteousness of man and righteousness of God. Ano ang righteousness of man? Ang righteousness of man ay ang pagsunod sa law. Kaya ang mga Israelita, law sila. Puro law. Kay Moises. Ano po? At righteousness of man ang pinag-uusapan doon. Pero nung si Kristo nang tumupad ng lahat ng batas, nung sinabi niyang it is finished, hindi na pinag-uusapan sa kaligtasan ng kaluluwa ang law. Hindi na pinag-uusapan ang Ten Commandments sapagkat si Kristo na ang tumupad ng lahat ng utos sa Old Testament. Kaya sabi ng Biblia, kapag hindi po naunawaan ang righteousness of God, naggumagawa o nag-i-establish ng sariling righteousness ang isang tao, at yun ang mga Hudyo, ang mga Israelita, kung kaya't ang panalangin ni Apostol Pablo, ang prayer niya po ay maligtas po sila. At anong sabi dito sa verse 4? "For Christ is the end of the law." Si Kristo ang katapusan ng batas. Ang usapin dito, kaligtasan. Hindi maliligtas ang isang taong umaasa sa batas. Sapagkat ang batas ay tinupad na ni Kristo. Sabi doon, "For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth." Ibig sabihin, ng isang taong maunawaan ang grace gospel, sapagkat sa grace gospel ay dapat maipaliwanag na ang righteousness of God na ang nag-ooperate dito, hindi na ang righteousness of the law. Ang isang taong sasampalataya ay magkakaroon ng righteousness na yan. Ibibigay yung righteousness of God sa kanya sa makatuwid. Kapag natanggap na yun, siya ay ligtas na. Hindi na po mawawala yun hanggang rapture o hanggang sa kamatayan po. So, ang nakasulat sa Biblia sa verse 5, okay? Romans 10 verse 5, "For Moses described the righteousness which is of the law." So, maliwanag po na ang tinutukoy na own righteousness ay nasa panahong ito ng Old Testament, na kung saan si Moses po ang nagdadala. Pero wala na tayo sa panahon ni Moses. Nasa panahon na po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, pag-usapan po natin, ano ang elements? Pag sinabi kong elements, ano ang content? Ano ang nakapaloob sa gospel of the grace of God? Ano ang elements? Number 1, pag-usapan natin. Ang elements of the gospel. Ang elements of the gospel ay ang death, burial, and resurrection of Christ. Okay. Unawain po natin mabuti. Ang pangangaral tungkol sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo
ay naging malinaw lang after the cross. Especially sa buhay ni Apostol Pablo. Hindi po yan itinuro before the cross. Kaya ang gospel po dito ay iba. Ang pinag-uusapan natin ay ang gospel sa panahong ito na kung saan ay ang gospel of the grace of God. Ito po ang makapagliligtas na ebanghelyo. Hindi po ang ebanghelyo sa ibang panahon. Okay po? So, ang death, burial, and resurrection ay mahalaga. Ito ay tinatawag ng Bible na the finished work of Christ. The finished work of Christ. Pag sinabing finished work of Christ, hindi po nangyari ang sapat na ginawa ni Kristo sa death. Noong sumigaw po siya ng it is finished, ang tinutukoy niya pong natapos na ay ang law. Hindi niya binabanggit doon ang katapusan o ang kakompletuhan ng kanyang pagtubos. Sapagkat mahalaga pong pag-usapan ng burial. Mahalagang pag-usapan ng resurrection. Sapagkat ayon sa Biblia sa 1 Corinthians 15, kung si Kristo ay hindi nabuhay muli mula sa mga patay, ang pananampalataya ng mga Corinthian ay walang kabuluhan, vain. Ibig sabihin po, kapag nangangaral tayo ng Word of God, we have to give the exact definition and the essence of the death, burial, and the resurrection. Hindi maaaring madaliin natin ang pangangaral ng Word of God. Tapos sa kaunting panahon, sa ilang minuto ay pasusundin natin sa prayer. Kaya minsan, ang pinagtitiwalaan ng mga tao ay yung pagpipray nila ng sinner's prayer sa halip na yung finished work ng Panginoon. Kaya laging nagdududa. Pag nakagawa ng kasalanan, ligtas kaya ako, ligtas kaya ako. Because hindi nila naintindihan in the first place na ang kanilang pananampalataya ay dapat mailagay doon sa finished work. Pag naintindihan nila yan, wala na silang pag-aalinlanganan. Okay? So, pag-usapan po natin, ito yung finished work of Christ, at ito'y makikita mga minamahal sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ito po ang gospel of the grace of God. Ito po nakasulat, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Si Apostle Paul na naman po ang nagsasalita rito at nagsusulat dito. Sabi niya, which also ye have received. Tinanggap yung mabuting balita na yon ng Corinthian believers, and wherein ye stand. Pinanindigan po nila. And verse 2, by which also ye are saved. Past tense. Sabi niyan, naligtas ang Corinthian believers sa pamamagitan ng gospel na itinuro ni Apostle Paul. Ano yung gospel na yon? Tingnan nyo sa verse 3. For I deliver unto you first of all that which I also received. Natanggap niya muna, and then ibinahagi niya. Sabi niya, how that Christ died for our sin. Napaka-importante ng salitang how. Kaya hindi pwedeng madaliin ang pag-share ng gospel. You have to explain well yung how. Ang sabi po rito, I also received how that Christ. How? Paano siyang namatay? How? Paano siyang inilibing at paano siyang nabuhay muli? Alam nyo, kapag na-explain natin yan sa mga tao, kung gaano kasapat yan, kung gaano kakompleto yan, hindi na sila aasa sa kanilang sarili. Hindi na sila aasa sa kanilang mabuting gawa. Hindi na sila aasa sa kanilang relihiyon. Wala silang ibang aasahan. Wala na silang ibang option. Wala nang hihigit pa na option. At pag-asang paglalagakan ng tao kung hindi dito sa ginawa ng Panginoon, kung maintindihan lang nila. Sobrang halaga po niyan kung anong nangyari. Sa part 3 ay ipapaliwanag ko po sa inyo yung how. Hindi ko pwedeng talakayin ito ngayon sapagkat sobrang iksi lang ng aking time. Hanggat maaari, gusto ko pong tapusin ang bawat session ko po ay 30 minutes lang. At kukulangin po ako sa time. Kaya sa susunod ko, i-discuss sa inyo, kaya abangan po ninyo. Pag naunawaan po ninyo ito at naunawaan po nating sinisiran, hindi na sila aasa sa kanilang prayer, hindi na sila aasa sa kanilang good work, sa kanilang service, hindi na sila magdadoubt sa kanilang kaligtasan, sapagkat mailalagak ng buong-buo ang kanilang
pananampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa. Ganyan po kahalaga yan. Okay, mga minamahal. Now, ito po yung elements. Number 2. Meron pong tinatawag sa Biblia na believing in vain. Believing in vain. Okay? Saan po makikita yan? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2. Okay? Ito po ang sabi ng Bible. 1 Corinthians chapter 15, verse 2. By which also ye are saved. Nabasa natin kayo ng verse 1. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So, ibig sabihin, may possibility pala na ang isang tao ay naniniwala, sumasampalataya, pero vain. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kung hindi kompleto ang understanding niya doon sa gospel, mayroon siyang ibang option na aasahan. Okay? Magiging in vain. Kaya tignan nyo rito, ye are saved if ye keep in memory. Yung if doon ay hindi kondisyon. Ang if doon ay proof. Ano ang palatandaan na tunay na ligtas ang isang tao? Kung hindi nawawala sa alaala niya kung ano ang ipinangaral, kung ano ang elements ng salvation, kung ano ang essence ng kaligtasan. Kaya ang isang taong nagda-doubt sa kanyang kaligtasan, kapag ka active sa church, sure siya, naligtas siya. Pagka medyo na-backslide ng kaunti, hindi na siya sure. May problema. Naniwala siya sa vain. Alam niyo kung bakit? Maaaring ang pinagtitiwalaan niya, number 1, nung time na nag-pray siya. Yung prayer niya. Number 2, ang pinagtiwalaan niya, yung kanyang paglilingkod. Yung kanyang bautismo. Kaya mahalagang siyasatin natin, i-examine po natin ang kaligtasan ng ating mga kasama sa church. At maging unang-una tayo. Kung nagdududa ka sa kaligtasan mo, lagi, may problema ka. Sapagkat ang tunay na ligtas, ayon po sa Bible, always confident. Merong full assurance. At ang assurance niya ay hindi ibinibigay ng pastor. Ang assurance na hindi binibigay ng soul winner. Ang assurance na meron siya ay hindi ibinibigay ng relihiyon. Ang assurance na meron siya ay ibinibigay ng Holy Spirit. Pag may banal na espiritu na, sabi po sa Romans chapter 8, the Spirit, the Holy Spirit, beareth witness, nagpapatotoo, that we are the children of God. Kahit sabihin ng sino man, hindi ka naman ligtas. Sasabihin ng Holy Spirit na nasa loob sa iyo, anak kita, ligtas ka. Saan ka ibabalik ng Holy Spirit? Ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit kung gaano kasapat ang finished work. At ang aasahan mo lang ay hindi ang iyong performance, kundi ang performance ni Jesus Christ. Ganyan kaganda ang gospel of the grace of God. Okay, number 2. Meron pong tinatawag na perversion. Perversion. Meron pong tinatawag na perversion sa gospel. Ibig sabihin, kapag may nangaral ng ebanghelyo, at ang ebanghelyong ipinangaral niya ay hindi eksakto sa ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo, sa panahong ito, ang tawag doon pervert gospel. Anong sabi sa Galatians 1:6? Galatians chapter 1 verse 6 hanggang 8. Buksan po ninyo mga Biblia po ninyo, habang ako po ay nagdi-discuss. Okay? The Bible says, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Merong tinutukoy na another gospel. Ibig sabihin, pagka po ang gospel ng grace, ang gospel of the grace of God ay hindi naging malinaw at umasa ang tao na ating sinisiran sa ibang gospel o sa ibang mabuting balita, ang tawag doon, another gospel. Kaya mahalaga na maintindihan at maituro ang tamang gospel. Ito po ang sabi sa Bible sa verse 7. Yung huling word ng verse 6 ay, unto another gospel. Tapos sabi sa verse 7, which is not another. Paano nangyari yun? Another gospel, sabi niya, which is not another. Bakit po?
nabanggit yun. But there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So, ibig sabihin, ang gospel dapat ituro ng buo. Kapag itinuro mo lang yan kakalahati, hindi yan gospel of the grace of God. Half gospel yan. Okay? So, dapat buo. I-explain mo yung buong gospel, yung death, burial, and resurrection. At kapag na-explain mo, huwag mong dagdagan ng kung ano-ano. Huwag mong dagdagan ng anumang method na papaiyakin mo pa, gagawin mo pa yung emotional na part para ang Holy Spirit ang magko-convict. Ang Holy Spirit ang magbibigay ng conviction. Hindi mo kailangan gamitan ng gimmick. Ang kaligtasan ay nasa Holy Spirit. Wala sa soul winner. Mag-ingat ka. Baka pag ikaw ay nagsishare, naniwala siya sa'yo. Hindi kay Kristo. Ang tawag ng Biblia doon, believing in vain. Umaasa siya na ligtas siya pag namatay, hindi pala. Okay? So may perversion. Kaya mahalaga na huwag tayo nagmamadali kapag nagsishare ng gospel. Ipanalangin mo na. Okay? Paano? Kung halimbawa may encounter na madalian lang, ibigay mo lang ito, yung kahalagahan ng death, burial, and resurrection. At kung gaano kasapat yan, upang yung tao hindi umasa dun sa kanyang gawa, according to the law. Ganun lang. Pero wag mo siyang agad-agad na sasabihin, mag-pray ka ng prayer na to, sumunod ka sa prayer, then pangangakuhan mo, ikaw ay saved na. Hindi pa nga niya naiintindihan, sasabihin mo, saved na. Okay? So, importante ito. Ano po? Now, so pag-usapan po natin, ano yung mga example? Number 4, mga examples, mga halimbawa, o example of conversion. Conversion. O mga halimbawa ng mga nakatalang kung paano naligtas ang bagong ang mga tao sa bagong tipan, especially sa panahon ni Apostol Pablo. Okay, number 1, di na natin pagtatagalin. Number 1, tignan po natin ang Corinthian believer. Okay? Corinthian believer. Of course, hindi na tayo maglalayo sa 1 Corinthians chapter 15, 1 to 1 and 2. Okay? So, the Bible says, ito po ang nakasulat sa Bible, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. I declare. Ibig sabihin, my preacher. Number 1, merong, number 1, merong pong preaching. Next, merong hearing. The Bible says, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And then, ano pa nakasulat? Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which ye also have received. So, siyempre, nakikinig sila. Ang nakasulat sa Bible ay tinanggap. Anong tinanggap? Yung message, yung gospel. Ang pagtanggap sa gospel ay hindi siya magitan ng prayer. Ang pagtanggap sa gospel ay pagsang-ayon, paniniwala na totoo yung message. Ang gospel ay good news. Paano mo ba tatanggapin ang good news? Sasabihin mo ba, good news, come into my heart? No. Nung tinanggap mo ang ating presidente bilang ating presidente, nag-pray ka ba at pinapasok mo si Presidente Duterte sa iyong puso? Hindi. You just reckon in your mind, you believe in your heart that President Rodrigo Roa Duterte is now elected president. And you just claim it. Wala ka na magagawa dun eh. You just believe sa message. Ngayon, si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay, at yun lamang ang paraan sa kaligtasan. Mag-agree ka. Pag tinanggap mo yung katotohanan na iyon, wherein ye, anong sumunod? Anong sumunod? Wherein ye stand. Ibig sabihin, wala nang naging ibang option ang Corinthian believers. Yun lang. Tinayuan na nila na si Kristo lang at ang kanyang ginawa ang tanging makapagliligtas sa kanila. At pagdating sa verse 2, ang nakalagay, ang resulta niyan, preaching, hearing, receiving. Of course, pag nireceive mo ang message, sumasampalataya ka rin.
doon sa gumawa ng gospel. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And then tinayuan nila, sa kanilang mind, sa kanilang heart, ay wala na. Wala na balang ibang tagapagligtas. Si Kristo lang at ang kanyang ginawa ay sapat na. Ora mismo, sa isang taong sumasampalataya, ang resulta agad. Wala tayo nakita dyan about baptism o sinner's prayer. Wala tayo nakikita. Pero nakita lang natin, kung, alam nyo, ganito yan eh. Kung mahalaga yung ating tinatawag na sinner's prayer, napansin ko sa buong account o sa example ng conversion sa New Testament, wala akong nakita na soul winner na nagpatanggap. Hindi ko alam sa inyo kung may nakita kayo. Pero sa example natin, especially dito, nag-preach, nakinig, tinanggap ang mabuting balita at tinayuan. Alam niyo po nangyari? Na-save sila. Okay. Anong sunod? Ang Ephesians. Yung Ephesian believer, makikita natin sa Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. Ito po ang nakasulat. Ano? Ephesians chapter 1. In whom you also trusted. In whom you also trusted. Yung ye doon ay ang Ephesians. Okay? In whom you also trusted after that you heard. Napakalaga ng word na after. After that you heard. Ganun uli. May preaching. Sa pamamagitan ng Apostle Paul, may hearing. At anong sunod ng sabi ng Bible? You heard the word of truth, the gospel of your salvation. So, ang pinreach ay yung gospel. In whom? Person. In whom? So, kanino magtitiwala? Hindi ka magtitiwala sa gospel. Ang gospel, yun yung power of God unto salvation. Pero ang nagliligtas, persona. So, dapat maintindihan mo kung anong ginawa ng person, yun yung gospel. Pero mananampalataya ka sa person. Sabi dito, in whom also, after that ye believe, kanino sumampalataya, kanino nagtiwala, kay Kristo. After that ye believe, anong sabi ng Bible? Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So, ibig sabihin, ay magkasing kahulugan, no? Magkatulad po itong saved and sealed. So, again, wala na namang sinner's prayer. Yun yung missing. Hinahanap ko, pinag-aaralan ko, nagiging honest ako sa sarili ko. Pero, wala akong makita na may nag-sinner's prayer. Hindi ako against sa prayer. Hindi ako against sa pananalangin. Walang masama sa panalangin. Ang masama, kapag ang tao doon umasa at ang sinampalatayanan niya ay yung prayer instead na yung gospel. Okay? So, yun po ang ating katuruan na tinuturo ng Biblia sapagkat ayaw nating maniwala in vain, ayaw nating ma-pervert ang gospel of the grace of God, at ayon sa ating mga example, ay malinaw po mga minamahal na tunay na ganito ang sequence. Walang water baptism, walang laying of hands, no? Preaching, hearing, receiving, tinayuan, seal, save. Okay? Ang huli na gusto kong ipakita sa inyo ay ang number 3 na example ay si Cornelius. Ito'y makikita sa Acts chapter 10 verse 44, 44 and 45. Tingnan niyo po ito ha. Si Cornelius ay isang hintil. Pag-aralan niyo ang buong Acts 10. Ito yung buhay ni Cornelius. Ngayon, sumasampalataya sa Diyos. Pero ang pananampalataya niya ay hindi sa Ebanghelyo. Pero sincero siya. Masigasig siya. Pero hindi siya saved. Hindi siya saved. Kung kaya't isinugo ng Diyos si Peter upang ipangaral ang death, burial, and resurrection. At sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay mapapawalang sala o maliligtas o mapapatawad sa lahat ng kasalanan ang mga tao. Habang nagpi-preach po, hindi pa tapos mag-preach. Hindi pa tapos mag-preach si Peter. Nakaupo lang sila Cornelius at ang kanya pong mga kasama. At ito ang sabi ng Bible. Acts chapter 10 verse 44, tignan niyo po sa inyong mga sariling Biblia.
Sabi ng Bible, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Wala pang invitation. Wala pang sinner's prayer. Wala pang repeat this prayer after me. Nandun na. Pumasok na agad ang Holy Spirit. So, ibig sabihin, kung ang prayer man ay mahalaga sa ikaliligtas ng kaluluwa, hindi po na italaga o hindi na itala dito. Okay? Kaya hindi ko pwedeng ituro sa inyo na bahagi ng pagpapatanggap ng kaligtasan ang prayer. Ang pwede ko lang ituro sa inyo ay ito. Kung anong tinuro ng Bible, yun lang. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ito ang sabi sa 1 Corinthians 15, no? Sabi ni Apostol Pablo ang ganito. 1 Corinthians 15, dito na po tayo muna magwawakas. Ano? Sa 1 Corinthians, dito po, 1 Corinthians chapter 15, verse 3, sabi ni Apostle Paul ang ganito. For I deliver unto you first of all, that which I also receive. So siya muna ang nakatanggap, and then ang sabi niya, I deliver unto you, kung nung tinanggap niya, siya rin naman kanyang ibinahagi. Ang punto ko ay ito, kung papaanong tinanggap ni Apostol Pablo, ang Ebanghelyo ay ganon din niya ibinahagi sa mga Korinto, sa mga taga-Korinto. Ang tanong ay ito, paano mo natanggap ang kaligtasan? Paano mo natanggap ang Ebanghelyo? Kagaya ba ng pagtanggap sa mga conversion na ito? O mayroong dagdag? Mayroong bawas? Mag-ingat ka. Baka ikaw ay mangangaral ng perverted gospel. At ang mga napangaralan mo ay nanampalataya ng walang kabuluhan. Baka akala nila tunay silang ligtas. Pero pag namatay, hindi pala. Mag-ingat ka. So mga minamahal, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. At nagnanais po tayo na patuloy natin pong talakayin ito. At with the honest heart, yung burden na nasa puso ko ay hindi ko makunting. Kaya po ako'y gumagawa ng mga video na ganito upang malaman din ng iba yung purity ng gospel of the grace of God. Sapagkat napakarami na pong mangangaral ngayon na iba-iba hong gospel ang itinuturo. Huwag kayo maniniwala sa mga taong nagtuturo ng ibang gospel sa panahong ito. Iisa lang po ang gospel sa panahong ito. Ang gospel of the grace of God. Abangan niyo po ako sa susunod na part. Sa part 3, tatalakayin po natin by the grace of God ang elements of the gospel, yung death, yung burial, and resurrection. Or talakayin natin ang object of faith. Ito, which is it. Ito po yon. Okay? So maraming salamat. Muli, pagpalain po tayo ng Panginoon.